Sige. So, yung mga recap lang po tayo ngayon. So, yung wala nung Sunday, para mas ma-elaborated yun, panoorin po ninyo yung last Sunday natin. Okay, let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy namin hinihiling na Espiritu Santo mo, ang banal na Espiritu Santo, ang mangusap po sa aming mga puso. Ikaw ang makita namin, ikaw ang marinig namin, Panginoon, sa mga salita ngayong umaga. Lord, I pray for your anointing upon me, upon each and every one of us, Lord. For without your anointing, O God, we are just noises, O God. Without your anointing, Father, my standing here is nothing, Lord. So God, I pray that you anoint each and every one of us, Lord. I pray that every ear and every heart here in this place will be open, Lord, to receive your word. Let your words come to us with power today, Lord, through your Holy Spirit. We bless you, Father. Open our eyes, open our spiritual eyes, Lord, that we may see you through this message, O God. Thank you, Father. Thank you, holy angels, for praising here with us. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your presence, Father God. We pray, we ask for your glory to rest in our midst today as we listen to your words. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang topic po natin last Sunday and which will be continued today, ang title po ay ang mga habiling dapat alalahanin. Normal, nangyayari sa atin, di ba? May mga habilin yung ating mga nanay, tatay, lolo, lola, di ba? At times, nalilimutan natin. Kaya maganda na mapaalalahanan po tayo. And yung message po natin na ito ay very timely para tayo sa dami ng ating pinagdadaanan, no? Iba-iba yung ating pinagdadaanan, di po ba? May mahirap, may petiks lang. Meron namang talagang akala mo, imposible mo nang malagpasan. So this message from God ay napaka-timely para mapaalalahanan tayong lahat. Minsan nalilimutan po natin. And so, yung mga habilin na dapat nating hindi kinakalimutan, dapat nating palaging aalalahanin. Okay? To recap, yung number 1 po natin last Sunday, sabi doon, ang text po natin ay sa Judas. Jude. Jude chapter 1. Kasi po, isang chapter lang ang Jude. Okay. So, ang unang habilin ay makikita natin sa Jude chapter verse 18 to 19. Okay, ano sabi dyan? Pakibasa po natin ulit. Okay. Noon pa sinabi na nila. Sino yung nila? Yung mga apostol. Yung mga lingkod ng ating Panginoon. Noon pa ay sinabi na nila yung unang habilin. Na ano? Na may huling panahon. May end times na sinasabi. At
Sabi natin, tayo ngayon, we are living in the last days. Okay? Bakit? Yung huling mga panahong ito, there are signs. Okay, tingnan natin 2 Peter 3:3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw. Ayan uli, huling araw. So, isang paalala na gusto ng God alalahanin natin, huwag natin kalimutan, ay may huling araw na darating. At ang mga huling araw na yon ay ngayon na. We are now living in the last days. How can we say that we are in the last days? May mga tanda na darating, may mga tanda yung panahon na tayo ay nasa huling araw na. Tulad nga nung sabi natin na sabi ni Jesus Christ noon. Pag tumingin kayo sa langit, sabi ni Jesus, at nakita ninyo ang ulap ay madilim, nasasabi ninyo na ay, madilim ang ulap, uulan. Diba? Kahit naman tayo ngayon eh. Pag tumingin tayo sa langit at nakita natin ang dilim ng ulap, diba anong sinasabi nyo? Ay, naku, uulan yan. Diba? So sabi ni Jesus, you know the signs. Na kapag ganun, uulan. Pero, ibig ng Panginoong alalahanin natin ngayon at malaman natin ngayon yung mga tanda para masabi mo na ikaw at ako ay nabubuhay na in the last days. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. No? They will ridicule us because of our faith. Pagtatawanan ka dahil sa iyong pananampalataya na ang Panginoon ay buhay at ang Panginoon ay muling darating. At ang Panginoon, yung paniniwala mo na ang Panginoon ay magpaparusa sa kasalanan. Okay. Let's go to 2 Timothy. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Ngayon ay dumarating na ang panahon ng kaguluhan. Amen? Mababalitaan natin yan. Ang daming naggigiyera. Ang daming gumigiyera sa kapwa nila bansa. Maraming gumigiyera kahit sa kalahi nila. Okay. Lastly, tingnan natin. Ay, nasabi ko ba yung Matthew 24? Okay. Hindi mo na isulat na. Karadyan niya na. Andiyan po yan. Sa pinasa ko sa iyo. Okay? Okay, sige. Nakaligtaan natin yan. Alright. Sa Matthew, sige, buksan na lang po natin. Matthew 24. Dito sinabi, yung mga tanda, sige lang po. Matthew 24. Okay? Isa-isahin natin ha. Ito lang po ay nagpapatunay, kaya natin ito babasahin, ito yung nagpapatunay that we are in the last days. Baka hindi pa po nagsisingkin sa atin. Tayo ay nasa huling panahon na po. Okay? Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Verse 2, sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay guguho. Lahat ay iguguho. Okay. Noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo habang sila'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Last days. Okay. Ano po ba ang mga tanda? Sabi ng mga alagad ni Jesus. Sabi niya, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Maraming paparito. Ito yan. Ito yung mga tanda. Maraming paparito. Verse 5. Sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Okay. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan
sa iba't ibang dako. Nangyayari ba yan ngayon? Okay, hindi lang ngayon, noong mga nakaraang araw pa. So sabi rito, ito ang mga tanda ng mga huling araw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Nangyayari man yan, hindi pa iyan ang katapusan ng mundo. Sinasabi lang ng Panginoon na tayo ay mga nasa huling araw na. Nasa huling panahon na darating na muli ang ating Panginoon. Amen? Okay. Sabi sa 7, maglalaban-laban ang mga bansa. Gayon din ang mga kaharian. Nangyayari na ba yan? Okay. Magugutom. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Nangyayari na ba yan? Amen. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Okay. Sa mga panahon iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Okay. Dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, tayo'y kapupuotan. All pastors right now, kinakapuotan niya ng LGBTQ plus A community. Lahat ng mga Muslim napupuot sa mga Kristiyano. At alam niyo ba ang adhikain ng mga Muslim? Pabagsakin ang lahat ng Kristiyano, lalong-lalo na ang mga pastor. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba na pinagsisikapan nila na ang bawat pastor ay masira ang testimonies? Alam niyo ba na pinagpe-pray ng mga Muslim, lalo ng Islam religion, na ang mga pastor ay bumagsak at magkasala at matukso? Those are signs of the coming of Jesus Christ. Those are signs that we are living in the last days. Gusto ni Satanas na pagharian ang buong mundo. That is why he is willing to eradicate Christianity in the face of the earth. Amen? Iyan po ang nangyayari. At yung gyera na yan, na patuloy na pagigyera ng mga Arab nations against Christians, alam niyo bang iyan ay pagsasakatuparan ng kanilang adhikain. Unang-una ng adhikain ni Satanas na wasakin, eradicate, burahin ang Christianity, ang pananampalataya ng mga Kristiyano over the face of the earth. Iyan po ang kanilang number 1 adhikain, matagal ng panahon. Bakit? Kasi iyan yung inspirasyon. Diyan sila ini-inspire ni Satan. Si Satan, who is Satan? He is the God of this world. Small letter G. Our God is a capital G, God. Okay? The God of this world is small letter G, and that is Satan. The God of this world wants to reign kahit sa mga Kristiyano. Kaya binigay ni Lord yung paalala na to na we are living in the last days. Okay, tuloy ko lang po. Sabi sa verse 10, 9, sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. 10. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Sino raw ang tatalikod? Ano ang tatalikuran? Yung pananampalataya. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, kahit yung mga mananampalataya na sa huling panahon, dahil sa paghihirap, kahirapang mangyayari sa ating mundo, marami ay tatalikod sa kanilang pananampalataya. Alright? So, bakit pinapaalala ito ng Panginoon sa atin?
isa sa mga habilin na dapat nating alalahanin. Because darating yung panahon na napakahirap. At dahil doon sa mga huling panahon, marami ang tatalikod sa verse 10, sabi doon, sa kanilang pananampalataya. Kaya tayo ngayon ay pinapaalalahanan ng Panginoon. Amen? Na huwag tayong madadala ng hirap ng panahon. Walang tatalikod. So, malinaw po dito. 11, marami ang magpapanggap na propeta at iniligaw ang mga tao. Ang dami-dami po. Lalo sa ibang bansa. Anyway, ang napanood ko pala ay yung ibang bansa. Pero marami na rin dito sa Pilipinas. Nagpapanggap na sila'y pastor. Nagpapanggap na sila ay mananampalataya. Subalit, sisirain nila ang totoong pananampalataya ng totoong mananampalataya ng Diyos. Hello? So the Lord does not want us to be ignorant. Sabihin mo sa iyong katabi, pinapaalala ni Lord. Para hindi tayo ignorante. Para hindi tayo ignorante, darating sa huling panahon ang mga binabasa natin ngayon. Amen? Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Hello? Mangyayari po yan at nangyayari na ngayon. Nakakalungkot, di ba? Kung meron kayo nababalitaan, dati mong kakilala na mananampalataya, mainit ang paglilingkod sa Diyos. Subalit ngayon, saan na sila busy? Amen ba? Marami tayong naririnig na noon naglilingkod sa Diyos. Noon, pastor yan ah. Bakit ngayon ganyan na ang buhay niya? Pastor na yan ah. Bakit ngayon busy-busy siyang bumili ng sigarilyo sa tindahan ni Aling ganito? Amen? May nakikita tayo even sa Facebook post. Di ba? Nakikita tayo sa My Day. Marami tayong nakikita sa YouTube. Mga kilalang Kristiyano noon. Subalit ng lamig ang pananampalataya. Dati ang kinakanta nila, kantang makalangit, awiting makalangit. Ngayon, ano na ang kinakanta nila? Di ba? Mga kanta ni Nino ba? Kaya yung mga anak ko, sabi ko, anak, ingat tayo sa ating pinakikinggan. Ingat kayo sa inyong pinatutugtog. Because music is the soul. Music is the heart of the soul. Okay? Music, according sa isang nagtuturo, no? Teacher, sabi niya, music is the door to our soul. Kaya kung ano pinakikinggan mo, it could be inspired by Satan. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ingat tayo sa pinakikinggan natin. There are so many beautiful love songs. Okay? There are so many beautiful slow rock music. Ang gaganda pa nga, ang gaganda ng mga melody. But mind you, music is the heart of our soul. Kaya, kung ang music mo ay inspired ng taong hindi makadiyos, mas malamang kaninong espiritu ang gumagana dyan. Di ba? Nanawaan niyo po ako? Hindi masamang makinig. Meron kaming musician, way back 1980s, sa aming dating simbahan, sa Victorious Cross Christian Fellowship. Ano siya, musikero siya namin sa music team. Pero, ginagamit niyang makinig. No? Ginagamit niya yung music ng mga magagaling na banda at mga singer para pag-aralan kung papaano nila tinitira ang isang song. Yun yung purpose niya. May purpose lang siya, kaya siya nakikinig. Kasi gusto niya, di ba, aminin natin, ang ganda ng mga awitin ng mundo. Sige lang. Ang ganda, ang gaganda, ang daming magagandang awitin ng mga hindi Kristiyano. Ang ganda ng tema, ang ganda ng melody. Di ba? Di ba na? Ang ganda, marami yan. Kaya, etong kapatid nating ito, ewan ko kung kilala mo Ate Alice, si Kuya Charles Romero. Okay. Di ba? Magaling na musician natin yan. Nakikinig siya ng mga maawiting makamundo, pero pinakikinggan niya lang because he wants to give the best kay Lord kapag siya tumugtog.
Okay. Pinakikinggan niya kung paano pumasok si bass, kung paano atake ng drums. Ganun lang siya. Kung paano piniplay yung pagpapaiyak ng rhythm yata yon. Okay, di ba? Pinapaiyak yung gitara parang ganda ng tunog. Parang nagba-vibrate, di ba? Ganun. Yun lang yun ang purpose niya. Bakit? Alam niya kasi that music is the heart of the soul. At pag mali ang musikang pinapakinggan mo, the power of Satan, it could be the door of Satan para sa buhay mo, para atakihin ka at para alipinin ka sa ilang bahagi ng buhay mo. Naunawaan po natin? Kaya napakahalaga yon. So, kaya natin ito binabasa. Tiyak na darating ang huling panahon. Gusto ko lang ito ipagpatuloy. Sabi rito, at dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. I think parang kagabi lang o kahapon lang, nakakita ako na isang kapatid. Nag-post siya sa social media account niya. Nalungkot ang puso ko. Bakit? Kasi kilala ko siya noon Kilala ko siya kung paano siya mamuhay. Paano niya ipamuhay ang kanyang pananampalataya. Subalit ngayon, iba na ang kanyang ginagawa. So, kakalungkot, di ba? Kaya ito ay paalala ng Panginoon. There will be hard, very difficult times in the last days. Hindi pa po ito, nahirapan ka ba ngayon? May nararanasan ba tayong paghihirap ngayon? Sabi rito, hindi pa iyan. Hindi pa iyan ang panahon. Iyan ay umpisa pa lamang. Di ba? Binasa natin kanina. Umpisa pa lamang yan. Pasimula pa lamang yan ng paghihirap. Ang pinakamahirap pa ay darating. Pag ikaw o ako o sino man ay naiwan sa rapture. Hello? Kaya, pinagsisikapan po nating mabuhay ng maayos. Pinagsisikapan po nating ipamuhay ng matuwid ang ating pananampalataya. Kasi meron tayong inaasahan na muling pagparito ng Panginoon. Iyon yung rapture. Nakukuhanin tayong lahat. Kaya, paalala ni Lord, may huling panahong darating. Nawa ay maging handa tayo. Many will be lovers of themselves, sabi ng salita ng Panginoon. Mas mamahalin nila ang kanilang sarili kesa sa pananampalataya at pagmamahal nila sa Diyos. Nawa ay wag iyon mangyari sa atin. So number 1 paalala is, may mga kahirapang darating in the last days. Pangalawa, dahil may kahirapang darating, okay. Pag tinuloy po natin yung ating binabasa kanina, okay, ay, ano sabi dyan? 13. Diba? 12. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So verse 13, sabi dyan, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya, yung verse 13 will bring us to the second habilin na hindi mo dapat malimutan kung ikaw ay Kristiyano at anak ng Diyos. Number 2 is verse 20. Ano sa verse 20, kuya? Ng Jude. Meron tayo last time. Okay? Ang sabi sa verse 20, pakitingnan ng Jude. Judas, yung Judas ninyo. Verse 20, ano sabi dyan? Okay? Kita nyo na? Ngunit, magpakatatag kayo. Yan yung pangalawa. Darating ang huling panahon, lalaganap ang kasamaan, lalaganap ang mga false prophets,
ang magtuturo ng kalikuan, maglalaganap ang kahalayan sa buong mundo, yung masasamang pita ng laman, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, sila magkakapartner. Pansinin nyo yan, bakit lumalakas? Pinalalakas nila ang LGBTQA+. Okay? Salamat sa Diyos, hindi nakalusot yung SOGI bill. Pero, if you have time, i-review nyo kung ano ang SOGI bill. Napaka-demonic ng kanilang mga panukala sa SOGI bill. Alright. Salamat sa Diyos, hindi pa yan lumulusot. Dahil hindi po titigil si Satan hanggat hindi matupad yung sinasabi ng salita ng Diyos na sa mga huling panahon. Lalaganap ang kahalayan. Lalaganap yung masasamang pita ng laman. Okay? Kaya pag nangyari ito, sa verse 20, that was 17 and 18 verse. Okay, kaya sa verse 20, ang sabi ng Panginoon, isang paalala ay, pag nangyari yan, magpakatatag kayo. Alright? 2 Peter 2 verse 9. Last time, meron tayo po niyan. Ang sabi dyan, sa 2 Peter 2 verse 9. Alright? Sabi dyan. Andyan, be? Okay, 2 Peter 2 verse 9. Alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Kaya manatili tayong tapat. Manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Dahil kahit anong daanan natin, kahit anong pagsubok yan, Christians, name it, sabihin mo kahit anong klase na pagsubok. This verse sa 2 Peter 2 verse 9 applies to everyone na mananampalataya. Ang sabi dyan, alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Kaya tayo po ay matapat na magpakatatag. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag. So that's number 2. Mahirap man ang panahon, may mga pagsubok man, alam ng Diyos kung paano ka ililigtas. Kaya, sabi mo sa katabi mo, magpakatatag tayo. Amen. So number 3, nahabilin. Sabi dyan, sa Romans 8:26. Okay, and also, in Jude chapter 1 verse 20, part B. Okay? Ang sabi dyan, manalangin kayo sa tulong ng banal na Espiritu. Darating ang paghihirap. Ang kailangan mo lang ay desisyon na ikaw ay magpapakatatag. At habang ikaw ay nagpapakatatag, alalahanin mo ang habilin, manalangin ka sa tulong ng Espiritu Santo. Dahil sa totoo lang, hindi tayo marunong kung paano manalangin. Pero ang sabi ng Romans 8:26, ano sabi dyan? Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kaya. Sabi ko nga last time, an example natin, minsan umiiyak ka na lang. Wala kang ginagawa, wala ka naman problema, pero sometimes you feel. At yung iyak na yun na nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso, it's the Holy Spirit working. Tinutulungan ka, tinuturuan tayo na tayo ay manalangin. Sometimes we pray in the Spirit. Hindi mo alam anong pinapanalangin mo, yun yung speaking in tongues. Kung sino nag-i-speak in tongues dito, alam mo ang aking sinasabi. You pray in the Spirit without knowing what it is, pero it is the Holy Spirit helping you to pray.
Kasi sa totoo lang, hindi kusa sa ating loob or hindi natural sa atin yung tayo'y nananalangin. But we know prayer is power. Kaya gusto ng banal na Espiritu ng Diyos na tayo ay nananagumpay sa buhay na ito. Kaya siya mismo ang nagbibigay sa atin ng urge. Di mo na lang napapansin. Nangyayari po yan sa akin. I believe nangyayari rin sa inyo. Na parang gusto mo na lang umiyak. And it's the Spirit pushing you na anak, manalangin ka. Kasi I want you to pray for something. I want you to pray for something very important. Kaya pag naramdaman ninyo, naranasan nyo yon, tandaan nyo, it is the Spirit na naglilid sa iyo. Anak, sige, halika muna, mag-pray ka. Mayroon kang napakahalagang dapat ipanalangin. So, it is the Spirit na tutulong. Kaya, ang pangatlong paalala, tayo ay manalangin. Because there is power. Sabi nga dito, a prayerful Christian is a powerful Christian. Alam po namin yan ni Pastor. Okay? A prayerless Christian is a powerless Christian. Subukan mo. Pansinin mo sa buhay mo. Bakit ka mahina ngayon? Kasi hindi ka titing, ala kang panahon manalangin, ala kang panahon pumunta at lumuhod sa presensya sa harapan ng Diyos para manalangin. Prayer is our power. Kaya kapag prayerless ang Kristiyano, tandaan mo, iyan yung mga Kristiyanong ang daling matukso. Yan yung mga Kristiyano ang daling bumigay sa mga tukso. Kasi walang panalangin. Walang buhay ng pananalangin. Kaya sabi rito sa verse 3, paalala ng Panginoon, manalangin kayo. Kasi ang Holy Spirit na nasa inyo ang tutulong para, pansinin po natin, bakit ka ang daling mag-alinlangan? Bakit ang daling mo mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos? Pansinin mo, makikita mo dyan isang dahilan dahil ikaw ay hindi mapanalanginin na Kristiyano. Dahil ang nananalangin sa Panginoon will always be reminded of the power of God. Ang mahilig manalangin at alam ang kapangyarihan ng panalangin will always be reminded of the power of the Word of God. Amen? Kaya pag hindi mo alam ang halaga ng pananalangin sa buhay mo bilang anak ng Diyos, pansinin mo yan, ang hina mong lumaban sa pag-aalinlangan, sa pagdududa, ang hina mong lumaban laban sa mga tukso, sa isipan at sa gawa. Pansinin po ninyo yan. Kaya palakasin po natin ang ating buhay. Sabi ko nga last time, di ba? You can pray kahit ikaw nakatayo. You can pray kahit ikaw naghuhugas ng plato. You can pray kahit ikaw ay nagtatanim pa kung anong tinatanim mo. Kasi habang gumagalaw ang iyong kamay, ang puso mo pwedeng nakikipag-usap yan sa Diyos. At ang tawag dyan ay panalangin. Hindi lamang kapag ikaw nakaluhod at nakapikit. No, you can pray with your eyes open. Bakit lang natin kinuklose sa ating mata? Para lang huwag tayong ma-disturb. Yun lang yun. But you can pray with your eyes open. Tandaan po natin yan. Kaya manalangin po tayo kasi ang pananalangin ay kapangyarihan mo laban sa mga huling araw na tanda na binasa natin kanina. Amen? Number 4. Mga habilin. Number 4. Sabi diyan, manatili sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa Panginoong Hesukristo. Okay? Napansin ko po na yung mensahe po natin ngayon, itong mga sumunod, ay interrelated doon sa mga pangunahin pang mensahe na sinabi ni Pastor 3 Sundays ago.
for some days ago. May mga instructions, di ba? Pastor, ang mensahe mo last time ay instructions. And, nung ibigay ito ni Lord sa akin, napansin ko, sobrang mahal tayo ng God. Sobrang mahal tayo. Sobrang mahal ka ng Diyos. Bakit? Hindi siya tumitigil na magbigay ng paalala. And now, today, mayroon na naman siyang mga paalala na mga hinabilin pa niya. Noong unang-unang panahon pa ng mga apostol. Amen? Ibig lang po sabihin noon, talagang malapit na yung panahon. Kaya pinupuspos tayo, pinupuspos ka ng Diyos ng mga paalala. Na anak, huwag mo kalimutan. There will be hard times. There will be end time na darating. Maraming kasamaan. To the point, manlalamig ang pag-ibig ng iba. Na to the point, bibitiw sila sa kanilang pananampalataya. Maraming mahirap na panahon na kung saan hindi nila matitake ang mga aral na ibibigay sa pulpito ng mga ginagamit ng Diyos. Maraming aral na magtuturo laban sa kanilang gustong ipamuhay at laban sa kanilang gustong gawin sa buhay. Amen? Kaya, our God is so good. Our God is so good. Ayaw niya na di sa mga huling panahon na ito na maligaw ang ating atensyon. Na kahit gaano kahirapan pa, ang sabi rito sa verse 17, sinabi na yan noon, mangyayari yan. Kaya kung ano man ang nangyayari ngayon, tandaan natin, paalala lang ni Lord yan, na magpakatatag ka lalo. At manalangin ka sa tulong ng Espiritu Santo. At manatili sa pag-ibig ng Panginoon. Ano sabi ito? Sinabi ni Pastor ito, John 15:9. Okay, ayan o. Kung paanong inibig ako ng Ama. Sino nagsasalita dito? Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Okay? Kung paanong inibig ako ng Ama. Gayon din naman, iniibig ko kayo. So, anong habilin niya? Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ang tanong, paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Sinagot ng verse 10. Ay, wala. Verse 10. Okay. Parang meron ako dito. Ng verse 10. Okay? Sabi dyan, ito yung sagot, paano ka mananatili? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Nanatili ang Panginoon while He was here on earth. Nanatili siya sa pagtupad sa mga utos ng kanyang Ama. Kaya siya ay nanatili. Ang presensya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Ama ay nanatili sa ating Panginoon. Nung nanatili ang kapangyarihan at ang pag-ibig ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus, ano naging resulta? Nagtagumpay ang ating Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo, magtatagumpay ka pag ikaw ay nanatili sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Ulitin ko, paano manatili sa pag-ibig ng Diyos? Tinutupad niya ang mga utos ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, tutuparin ko ang mga utos ng Diyos. Isa-isahin mo kung ano alam mong utos ng Diyos. Andito yan sa Biblia. Kung ano yung nabasa mong utos ng Diyos, ang sabi ng God, tuparin mo. Amen? And by doing so, mananatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Okay. And then number 5, nahabilin. Sabi dyan, sa verse
natin ang Jude. Nasabi sa verse 21, di ba? Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoon. Ayun pala, ulitin ko. Habang naghihintay tayo. Ikaw, habang naghihintay ka sa muling pagbalik ng ating Panginoon. So para kanino tong habilin na to? Sa mga hindi Kristiyano ba? Ang mga hindi mananampalataya, hindi yan naghihintay sa Panginoon. Ano bang malay niyan na mangyayari sa muling pagdating ng ating Panginoon? Walang alam yan. Ikaw na may alam, ikaw na narito ngayon sa lugar na ito dahil ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Ikaw na nagpapatuloy, unahin ng Diyos sa buhay mo para sa iyo ang habilin na ito. Ano sabi? Manatili. Manatili tayo sa pag-ibig. Alright. And next, habang naghihintay tayo sa Panginoong Hesus na magkakaloob sa atin ang buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin, 22, habilin. Number 5, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Pwede pakisabi mo sa katabi mo, kaawaan mo. Kaawaan mo ang mga nag-aalinlangan. Sino rito ang mga may kakilalang minsan ang hina sa kanyang buhay pananampalataya? Minsan dumadaan sa maramit mabigat na pagsubok at dahil dumadaan doon, minsan nanghihina at minsan napag-aalinlanganan ang kapangyarihan ng kanyang buhay na Diyos. Marami tayo, di ba? Nararanasan natin yan. May mga kakilala tayong ganyan na ngayon nga wala na nga sa pananampalataya eh. Ang sabi ng Diyos dito, huwag nating husgahan. Hello? Huwag mong husgahan. Huwag mong maliitin. Ito naman, tagal-tagal na nga kay Lord. Ngayon, ang hina-hina na. Huwag. Ito naman, dati nga siya naglilingkod eh. Ngayon, parang ewan. Di ba? Sabi ng salita ng Diyos, kaawaan natin sila. Huwag tayong magalit sa kanila. Huwag tayong mainis sa kanila. No, may mga kakilala tayong dati kasama natin dito sa church. Pero ngayon, tingnan mo ang buhay. Parang wala nang pakialam sa simbahan. Parang wala nang pakialam sa Panginoon. Busy-busy na sa sarili niyang buhay. Ang sabi rito, huwag mong kainisan. Amen? May mga kakilala tayo. Ang sabi ng Lord, kaawaan natin sila. Ano ba ang ginagawa pagka naaawa? Sige nga, ikaw lang. Pag meron kang kinakaawaan, anong ginagawa mo? Pinagpipray. Ate Alice, pag ikaw, palagay mo, pag meron kang taong kinakaawaan mo, anong ginagawa mo? Tinutulungan to the best ng kaya mo, di ba? Yun ang ginagawa natin. Pag mayroon tayong mga kakilala na noon napakainit sa Panginoon, subalit ngayon, wala nang pakialam sa kanyang pananampalataya. Hindi, wala nang pakialam. Marinig man ang pangalang Jesucristo. Kasi busy na sila sa sarili nilang pinagkakaabalahan. Tulungan mo. Amen? May kakilala ka? Tulungan mong bumalik kay Lord. Paano? Panalangin. Number 1 is panalangin. Pangalawa, hindi tayo nalalayo sa mga taong yan. Pangalawa, anong pwede mong gawin? Patuloy mong paalalahanan na na may darating na mga huling panahon. Na marami maaalis. Marami titiwalag sa pananampalataya. Hello, am I talking to you? Okay, salamat po. Marami. Kung ikaw man, kaya nga may habilin ng Panginoon sa iyo. Nasa akala mo, sa tingin mo, matatag ka sa pananampalataya, ay mag-ingat ka. Sabi
Panginoon ng salita ng Diyos. I forget what verse is that. Yan ba yung 1 Corinthians? Pakitingnan nga, meron ka. 1 Corinthians 10. I don't know kung iyan yun. Okay, ang sabi ng Panginoon, mag-iingat ka kung sa inaakala mo matatag ka ngayon sa iyong pananampalataya. Kasi pwedeng ang kahirapan ng buhay ay magpahina din sa iyong pananampalataya. Naunawaan niyo po ako? Kaya kung nakikita mo na malakas ka ngayon sa iyong pananampalataya, mas lalo mong kaawaan yung mga taong nag-aalinlangan ngayon sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos dahil may pinagdadaanan sila. Amen ba? Kaawaan natin. Bahagi. Kapag ikaw naaawa sa isang tao, di ba, pinupuntahan mo pa nga yan eh. Puntahan mo. Alam mo naman yung bahay niya eh. Puntahan mo. Paalalahanan mo. Kapatid, anak, magbalik tayo sa Panginoon. Darating ng muli ang Panginoon. Kukuhanin niya yung nananatiling matatag sa Kanya. Di ba yun ang sabi rito? Ang manatiling tapat, ang siyang maliligtas. The Lord will not count your faithfulness noon kung ngayon ay tatalikuran mo siya. Ano sabi ng Ezekiel? Ano mga mabubuting bagay na ginawa mo, hindi yan maaalala kapag ikaw ay tumalikod at nanatili sa iyong kasalanan. Ang titingnan ay ang buhay mo ngayon na tumalikod at ayaw ng paglingkuran at ayaw ng magbalik loob sa Diyos. Pero, ang sabi ng Ezekiel, pag ikaw ay nagsisi at nagbalik loob sa akin, yun sabi ng Diyos, kalilimutan ko yung mga ginawa mong kasalanan noon. But as long as you will continue in your sin, sabi nga, your sin will find you out. Amen ba? Kaya hindi po tayo, ang paalala, tayo ay maawa. Kaawaan natin yung mga taong mahihina. Dati, ang attitude ko, naiinis ako sa ganyang mga tao. Ano naman ito? Tagal-tagal na sa pananampalataya, tagal-tagal ng Kristiyano. Kung ikukumpara ko, nakadaya, pero pa rin ngayon. Naiinis po ako talaga noon. Pero tinignan ko naman, hindi ako sa tao naiinis. Kasi sabi ng Ephesians, we wrestle not against flesh and blood. Hindi ka nakikipaglaban dun sa tao. Naiinis ka sa espiritu. In a way, pinag-aari ng Kristiyano na to sa buhay niya. Alright? But then, nung paalalahanan ako ng God sa verse na ito sa 22 ng Jude, mas lalo ko na-check yung puso ko. Hindi ako dapat mainis sa tao talaga. Kainisan natin yung espiritu ng dyablo na kumikilos sa kanya. Kaya, paano magtatagumpay yung inis na yan sa dyablo? Manalangin ka. Panalangin mo, nalisanin, i-rebuke mo yung spirit na naghahari dun sa tao. Para siya ay magbalik loob sa Diyos. Amen? Kaya kung may kilala ka, na alam mong tumalikod na, nanlamig na sa kanyang pag-ibig sa Diyos at nanlamig na sa kanyang pananampalataya, first and foremost, ipanalangin mo siya sa Panginoon. Iyakan mo siya kay Lord. At sabihin mong, Lord, ibalik mo siya sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen? Palayain mo siya sa kanyang backsliding heart. Nanawaan niyo po ako. Amen. Amen? Okay. So, kaawaan. 1 Corinthians na i-post na ba natin, anak? 1 Corinthians 10. Ano sabi po sa 1 Corinthians chapter 10? Okay? 1 Corinthians 10.
verse 12. Ano po sabi dyan? Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakala. Ayan yung sinabi ko kanina. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo o siya ay matatag ngayon sa kanyang pananampalataya at baka siya ay matisod. Diba? So remember, sometimes, minsan nakakapag-komento tayo sa mga tao na halimbawa ko lang, ngayon ikaw ay pinagpapala. Halimbawa ko ngayon, pinagpapala ka talaga physically, socially, financially. Halimbawa ngayon, pinagpapala ka at nakakakita ka ng mga tao, alam mo namang mananampalataya, pero ang tagal na nananatili ang hirap-hirap sa buhay. Minsan nagkukomento tayo di ba? Minsan nakakapag-komento tayo. Ba yun, bakit ang tagal-tagal nila dyan, di sila makaahon? Samantalang Kristiyano naman sila. Nangyari ba yan sa inyo? Bakit hanggang ngayon nandyan sila sa kahirapan? Bakit hindi sila nakakaahon? Sila naman ay sabi nila, Kristiyano sila. Anak sila ng Diyos. Okay? Hindi masama makita natin sila sa ganung kalagayan. Pero ingatan natin tayo magyabang. Okay po ba? Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ikaw ay maging mayabang. Kung nakikita mo mang ikaw ay pinagpapala ngayon at ang iba ay namumuhay sa kahirapan pa rin, at lalo mo silang panalangin at lalo mo silang tulungan. Amen. Kesa ano pa ang iyong ikomento sa kanilang buhay. Kaya nga yung sinabi rito, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya ay matisod o mabuwal. Okay? Wala pang pagsubok. Kaya nga ayan, sa verse 13, ito yung assurance. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao tapat ng Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Amen po ba? So, kanino lang tayo talaga? Kay Lord lang talaga tayo. Ano man ang oras mo, ano man ang panahon ng buhay mo ngayon, saan ka man nakapaloob na sitwasyon ngayon, tandaan natin, andyan palagi ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya manatili kang maawain. Manatili kang humble. Diba? Dito ako tinuruan talaga ng God. Dahil parang ang dali talaga magsalita pag nakikita mong ikaw ay maayos na nakatayo sa iyong pananampalataya. Kaya mag-ingat po tayo. Amen po ba? And last, nahabilin na hindi mo dapat kalimutan. Ano yung number 1? Sige nga po, ano yung number 1 na habilin? May kahirapang darating sa mga huling panahon. So, paalala, may huling panahon at may kahirapan doon. Kaya, ang number 2 paalala ay, kaya magpakatatag kayo. Kahit ano pa yan. Ba, sinusubok ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. No, magpakatatag ka. Huwag mo agad desisyon ang hiwalay na tayo. Ay, asawa mo yan Amen ba? May mangyayaring pagsubok. Kaya magpakatatag kayo. At dahil, bakit ka magpapakatatag? Dahil alam mo, yung salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Alam niya kung paano ka ililigtas. Pag ikaw ay nanatiling matatag at matapat, alam niya kung paano ka ililigtas sa mga pagsubok. Kaya, number 3, ano? Kaya patuloy tayong manalangin. Kasi tutulungan tayo ng Holy Spirit ng Panginoon Diyos. At number 4, habang tayo ay nagpapakatatag at mananalangin, manatili rin tayo sa pag-ibig ng ating Diyos. Paano manatili? Yes. Tayo'y mananatili kapag tinutupad natin ang mga utos ng Diyos. And number 5, nahabilin, kaawaan natin ang mga
nag-aalinlangan. Lalo na yung mga kapatid natin, kapamilya natin, kakilala natin, o maaaring dati nating kaibigan, o kaibigan pa rin hanggang ngayon. Kaawaan natin sila. At ibalik natin sila sa Panginoon. Paano? Sundin natin yung number 6. At last na utos ng ating Panginoon. Ano sabi diyan sa Jude? Balik tayo sa Jude. Okay? Jude, verse 23. Ayan. Sabi sa 22, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. And number 6 is verse 23. Ang sabi dyan, agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Ulitin nga po natin, agawin ninyo, sabihin nga po natin, agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. We are not ignorant of this. Halos lahat po ng ating mga mensahe dito, nakita po natin. Example, ang lahat na namumuhay sa kasalanan, may paghuhukom na darating. Amen? Hindi tayo ignorante dyan. Romans 8:28, ano sabi doon? All have sinned. Diba? And fall short of the glory of God. Romans 3:23. Ano sabi doon? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. For the wages. Romans 6:23 and Romans 3:23. Okay? Yan ang nagsasabi, all have sinned, and the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang mga kaluluwang nananatili sa kasalanan, sabi rito, agawin. Ang mga nananatili, listen to this, ang mga nananatili sa kasalanan ay hahatulan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, every soul na nananatili sa kasalanan ay hahatulan. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng scripture, ang nakipag-isa kay Kristo ay hindi na nananatili sa kasalanan. Kaya, kung ikaw o ako o kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo at siya ay naging Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo, sabi doon ay bago ng nilalang. Okay? Dahil yung lumang nilalang, ang buhay niyan kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kahatulan o kamatayang spiritual. At pag dumating ang Panginoon at siya hindi pa nagsisisi sa kanyang kasalanan, hindi pa tinatalikuran ng kasalanan, siya ay tiyakang pupunta kasama ni Satanas doon sa nagbabagang apoy ng asupre. Yun yung tinatawag na hell. Amen po ba? Nanawaan natin? Kaya ang habilin sa verse 23, sabi ni Lord through Jude, agawin. Sabihin nyo nga, agawin. Paano ba ang pag-agaw? Pag nang-aagaw ka, hindi ka nagsasabi na please naman, nagpi-please ba ang nang-aagaw? Hindi, di ba? Bigla
Sinasabi ba ng snatcher, please naman, taas mo kamay mo. Walang snatcher na ganun. Napakabait naman nun. Di ba? Yung mga hold-upper, di ba? Sinasabi ba niyan, please naman isarado mong bag mo para hindi ko may snatch yung cellphone mo. Walang ganun. Kaya ang utos po sa atin, and this is to end up, mga paalala, pang-anim na paalala. May kakilala ka ba na hindi mananampalataya? May kilala kayo? Marami. May kilala ka ba na kamag-anak mo na hindi pa mananampalataya? May kaibigan ka ba na hindi pa mananampalataya? May kakilala ka na kapamilya mo, maging snatcher ka. Sabihin mo sa katabi mo, maging snatcher ka raw. Hindi snatcher ng relo o ng higaw o ng kwintas. Okay? Let us be willing to be called a snatcher for Jesus. Willing ka ba? Pwede pakitaas yung kamay ng willing. Maging snatcher para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So kung tinaas mo ang kamay mo ngayon, meron pa bang magtataas? Are you willing to heed the call of God to become a snatcher for Him? Taas mo uli ang kamay mo. Okay? Tinaas mo ang kamay mo. Ikaw, Mer, willing ka ba? Maging snatcher tayo ng kaluluwa. Okay. So, sige, hands down. Mga kapatid, mga kaibigan, magulang, nakita ni Lord. Nakita ni Lord na tinaas mo ang kamay mo. Okay? Nakita ng God na willing ka maging snatcher. So, kung meron kang kakilala, kapatid, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, anak, magulang, na sa panahong ito hindi seryoso sa Diyos. Listen to this. Tinaas mo ang kamay mo. Hindi ka nagtaas sa akin. Kay Lord ka nagtaas. So let me just remind you, willing tayong lahat maging snatcher. May kaklase ka? Oh, bigla ko nakita si Daniel. Naalala ko Daniel, uy, may estudyante pala rito. Okay, kung estudyante ka, may mga kaklase ka na hindi pa nakakakilala kay Lord. O kaya, kaklase na nakarinig na ng katuruan, nataniman na ng salita ng Diyos. Subalit hindi nagpapatuloy. Willing tayong lahat na maging snatcher. Snatch mo siya. Kung kilala niyo si Joshua, yung high priest noong unang panahon, ng Old Testament, siya ay ginamit mightily ng God. Okay, alam niyo istorya niya? Kung mababasa natin, I think in Zechariah. Zechariah ba yun? Kung mababasa ninyo yung istorya niya, ang description, ang buhay po niya, mightily ginamit ng God. Sa Zechariah nga, makikita niya sa Zechariah chapter 3. He was used mightily by God. Pero anong sabi doon sa verse ng Zechariah? Hinalin tulad si Joshua na ginamit mightily ng God nung kapanahunan niya. Hinalin tulad siya sa stick, sa kahoy, na dapat sunog na, subalit in-snatch. That's the word exactly used. In-snatch from the fire. Masusunog na sana siya dahil sa kanyang buhay. Pero may plano ang Diyos. Who knows? Baka yung tao, yung kaluluwa, makinig kayo dito. Who knows? Baka yung kaluluwa na aagawin mo at maaagaw mo para hindi nasunugin
fire sa hell na kasama si Satan. Who knows? You'll never know. Baka yung kaluluwa na yan, pag naagaw mo yan, simula sa kanyang buhay na pangit, simula sa kanyang pamumuhay sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan ng Diyos, who knows? He or she will be used by God mightily in His kingdom. Hindi mo alam. Just like the prophet, the high priest Joshua. Ang sabi ng Lord, para lang siyang stick na in-snatch, inagaw para hindi nasunugin, pero was used mightily by God. Hindi mo alam. Baka yung masasagip mo at yung kaluluwang aagawin mo sa paghahari ni Satan ay mightily magagamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Who knows? Kaya isnatch natin sila. Amen? Maybe the Lord right now is putting in your heart yung names ng mga tao na gusto mong dalhin sa paanan ng Diyos. Na gusto mong agawin, i-snatch mula sa kahatulan ng kanyang kasalanan. Listen to this. Maaring may pangalang ini-impress ang God sa puso mo ngayon. Huwag mo siyang hiwalayan ng iyong panalangin. Hello? Makinig ka. Maaring nilalagay ng God ang pangalan sa puso mo ngayon. Sino ba ang isasama ko? Sino ba ang dadalin ko sa gawain ito? Maybe you are hearing names, hindi lang isa, na gusto ng God, gusto ng Spirit ng God, na dalhin mo at agawin mo mula sa kanyang maling pamumuhay ngayon. Panalangin mo at puntahan mo. Do you hear me? Maaring asawa mo yan. Maaring anak mo yan. Maaring kamag-anak mo yan. Maaring kapatid mo. Di ko alam. Pero alam ko lang, may nilalagay ang God sa heart mo. Whoever that person or those persons are, huwag mong ipagwalang bahala. Kausapin mo siya. Amen. Tayo natin tumayo. At habang nakatayo ka, let me finish this verse. Makinig po tayong lahat. Habang ikaw ay nakatayo. Sabi po rito sa verse 23, listen. Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Ang iba naman, kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Maaring may kakilala ka. Hello? Maaring may kakilala ka. Kaibigan mo. Hindi siya seryoso sa Panginoon. At hindi siya kumikilala. Sabihin na hindi kumikilala sa Panginoon. Sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi diyan, kaawaan mo pa rin. Pero haluan mo ng pag-iingat. Pag-iingat. Bakit sinabi ng Lord na mag-ingat ka? Kinakaawaan mo siya, pinakikisamahan mo siya, pero mag-ingat ka. Na habang ikaw ay nakikisama sa Kanya, hindi Kanya madala sa kasalanang kinapapalooban niya. Do you hear me? Maawa kayo! Kasi parurusahan sila Ang tikas ng ulo nila kay Lord Pero di baling maawa ka, sabi ni Lord, maawa ka. Pero wag kang makisama sa Kanyang ginagawa. Amen? Ang iba na may kaawaan ninyo na may halong pag-iingat, mag-ingat ka na hindi kanya maisama sa kanyang bisyo o maling gawain. Ano pa? Ang paalala, kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Sinabi bang kasuklaman niyo ang mga tao? Hindi. Kasuklaman ninyo ang kanilang ginagawang
kasalanan sa harap ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Tulad na nasabi ko kanina, mga kapatid, habang ang inyong mga mata ay nakapikit, may inilagay na pangalan ng Diyos sa puso mo. May pinaalala ang God na pangalan sa puso mo. Agawin mo sila sa kahatulan ng apoy. Dahil sila ay tumalikod sa Panginoon o ayaw magpasakop sa Diyos. Now, sa oras na ito, kapatid, itaas mo ang iyong kamay. Maaring may pangalan na sinabi sa iyo ang God. Maari rin naman. And the Spirit is saying this. Hindi ako ang nagsasabi nito. Ito ang sinasabi ng Banal na Espiritu Santo. Maari rin naman na ikaw yung tao na hindi lubos, na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Maaaring ikaw ang tao hindi nagsuko ng buo ng kanyang kasalanang ginagawa sa kanyang buhay. O maaaring sa iyo sinasabi ng Diyos na talikuran mo na ang kasalanan. Whichever, pati hindi ko alam. So habang nakataas ang iyong kamay, pwede bang sambitin mo sa Diyos ang panalangin mo? Na Lord, sinusuko ko po ang aking buhay. Isinusuko ko po, Panginoon, sa iyo ngayon. Anumang kasalanan na ginagawa ko at patuloy kong ginagawa sa aking buhay bilang anak mo. Patawarin mo ako, Panginoon. Pwede mong sabihin, if you know, yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. If you know that specific sin you have in your life, taas mo kamay mo at isuko mo sa Diyos. Ang sabi sa verse 24, sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo. Ang Diyos lamang, ang kapangyarihan lamang ng Diyos, ang may kakayanan na iahon ka at palayain ka sa anumang kasalanan sa buhay mo. Ang kapangyarihan lamang ng Diyos, ang may kakayahang palayain ang taong inilagay ng God sa puso mo, yung pangalan ng taong inilagay ng God sa puso mo. Ang God lang ang may kapangyarihang palayain siya sa kanyang kasalanan o sa kanyang maling pamumuhay. So right now, kapatid, manalangin ka ngayon. Panalangin mo, sarili mo, marahil, o ipanalangin mo ang kakilala mo, pangalan, tao na nalagay ng God sa buhay mo. Hilingin mo sa Diyos ngayon na palayain ka, palayain siya, o palayain sila sa kahatulan na pwede nilang harapin pag sila hindi nagbalik loob sa Diyos. Come on, church. Manalangin ka ngayon ng sarili mong panalangin. Ask the power of God na palayain ka
Palayain ang mga kakilala mo. Palayain ang taong inilagay ng God sa puso mo ngayon. And let us snatch them from the fire na susunog sa kanila sa paghuhukom. Snatch them in the name of Jesus. Come on, in the name of Jesus. Use your authority in the name of Jesus. Kuhanin mo sila, akayin mo sila, agawin mo sila. Kurabakandaya shikarabasane. Come on, use your authority. Use your authority. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Inaagaw namin sila ngayon. Handa po kami ngayong gawin ang nararapat. Susundin namin, Panginoon, kung ano pinagagawa mong nararapat, Lord, para agawin sila sa apoy. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. We give you all glory, Father. We give you all praise, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Now, let us open our eyes of faith. Yung ating mata, paningin ng pananampalataya. Buksan ngayon ng Panginoon. At tingnan mo ang sarili mo na malaya. Tingnan mo ang mga taong ipinanalangin mo na ngayon ay nadala mo na sa pananampalataya sa Diyos. Come on, look through the eyes of faith. Sila ay nadala mo na, naagaw mo na dahil sa iyong panalangin ngayon. Dahil sa iyong pananampalataya ngayon, naagaw mo na yung tao na yan o yung mga tao na yan. At sila ay pagpapalain ng Diyos, sila ay gagamitin mightily sa gawain ng Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, God. Thank you, God. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Makikita namin ang kaganapang ito. At ikaw ay aming luluwalhatiin at pupurihin, O Diyos. Thank you, God. In Jesus' name. Amen. Amen.